Good day everyone! Meron ba kayo na-receive na items na mali, damage o kaya naman kulang? Well, sa may Lazada, pwede nyong i-return yan or pwede rin naman kayo mag-request na ng refund. So, depende yan kung ano yung binili nyong items or kung ano yung in-order nyo. So, dito, pupunta lang tayo sa account natin. So, kailangan naka-login kayo. Kung ano yung pinang-order nyong account, yun yung gagamitin nyo. So, tap natin dito yung account natin. Etong icon profile. Then dito sa icon profile natin makikita natin yung categories dito na under ng my orders makikita natin dito to pay, to ship, and to receive. And remember, kailangan nasa to receive pa rin yung items kasi kapag halimbawa na-tap nyo na yung order receive, ibig sabihin hindi na tayo pwede makapag-request. Okay, so tap lang natin dito yung to receive. So, tatandaan nyo palagi kapag hindi nyo pa na-check yung mga items na dumating sa inyo, wag nyo muna dito itatap yung order receive dahil hindi na tayo makakapag-request ng return or refund once na matap na natin yan. So, tap na natin yung return or refund. So, dito maghahanap tayo ng applicable dun sa problem na na-encounter natin. Here, makikita natin what happened to your order. So, meron tayo ditong problem with items received and meron din naman yung did not receive. O kapag halimbawa, meron kayong problem dun sa items na na-receive nyo, ito yung pindutin nyo. Pero pag halimbawa, kulang or expired, ito yung isa. Okay, so may pagpipilian tayo. For now, ito muna yung akin dahil ito yung problem na na-encounter ko. So, habang loading pa, huwag nyo kalimutan mag-like and subscribe. Thank you. Take note mga kabomboms, dito pala under na maximum refund, makikita nyo dito kung magkano ba yung marirefund dun sa account nyo. Yung iba, hindi yung total amount yung marirefund sa kanila. Depende yan sa seller na pinagbilan mo. So, mas mainam kapag umu-order tayo sa Lazada or Shopee, kailangan yung legit na store or may tatak na Lazada Mall, okay? So dito, kailangan natin pumili ng details, return reason natin. So para makapili tayo, kailangan lang natin i-tap and lalabas dito yung mga choices or yung mga pwede natin pagpilian. So piliin nyo yung pinakamalapit dun sa problem na na-encounter nyo. So yung akin kasi ang mangyari dito, yung item ay physically damaged upon opening parcel. So yung aking Alaska or yung milk ay wala na siyang hangin or wala nang airtight kung tawagin sa English, okay? So, once na mapili na natin ni reason, dito makikita natin refund to. So, ano ba yung gusto natin? Matatanggap natin dun sa ating Lazada wallet? Or kung gusto natin dun sa mismong ginamit natin na payment method. So, halimbawa, credit or debit card. So, ito yung piliin mo. Halimbawa, GCash naman yung ginamit mo. Makikita mo dito yung option GCash, okay? Pero pwede rin naman na mismo sa Lazada wallet mo na lang, okay? So, dito yung select return method. So, kailangan mo lang mag-select dito kung saan nga ba yung package location. So, sa return method, makikita natin dito yung ating address, dito sa package location, tapos dito sa return method, meron tayo ditong pagpipilian. So, meron ditong pick up and drop off. Pag drop off, ikaw yung magdadala. Pero kapag pick up naman, wala ka nang puproblemahan, kailangan mo lang ayusin yung parcel and then ipipick up na lang nung courier sa iyong bahay. Okay, kung saan nakalagay dito yung address mo. Okay, so dito meron na din instructions kung paano nga ba natin ihahanda yung i-return natin. Minsan yung iba, hindi na kailangan i-return yung items, pero kadalasan kailangan din natin i-return para naman fair. Okay, yung iba kasi nandadaya lang, sasabihin nila may damage yung item pero wala naman. So para fair din yun kay seller. So dito sa select your pickup time slot, so kailangan yung ating pipiliin dito ay available talaga tayo. Kasi kapag halimbawa pumili tayo dito na oras tapos dumating si courier sa ating bahay, hindi mapipick up yung item. So parang makakancel. Okay, so kailangan yung pipiliin nyo dito yung siguradong mapupuntahan kayo at siguradong andun kayo sa bahay nyo. So once na makapili ka na dito ng gusto mong pick up time, itap mo lang dito yung confirm. Na para makita din natin kung magkano nga ba yung nakuha natin, baka nagbago naman yung ating maximum na makukuhang refund. So ito yung pinaka-actual paid amount natin, including na dito yung mga vouchers na nagamit natin. So pareho lang naman yung total ng aking items saka dun sa maximum refund na makukuha ko if ever na maging successful to. So pinaka-importante dito, maglalagay tayo ng evidence detail. So, kailangan malinaw dito yung ilalagay nyo. So, kung hindi nyo kaya mag-English, pwede naman kayo magpa-translate sa AI. Pero kung hindi rin kayo masyadong mahilig gumamit ng AI, pwede naman Tagalog dito, okay? So, once na mailagay na natin dito yung explanation natin doon sa ating concern,
okay na yan, kailangan na lang natin mag-upload ng evidence. So, mas maganda yung evidence natin kapag halimbawa yung products ay dumating sa atin tapos binidyohan natin kung paano natin na-open. Pero in my case kasi, hindi ko na agad na-videohan. So, okay lang dahil medyo late ko din naman nalaman. Siyempre, tiwala din naman ako sa Alaska kasi lagi akong umorder dito. Well, yung problem lang naman nung akin is yung sa airtight kasi. So, kukuhanan ko na lang ito. Ayan, kung mapapansin nyo dito, yung dalawa kasi meron siyang airtight, so may hangin pa. Yung dalawa naman wala. And syempre, medyo alanganin kasi kapag halimbawa, foods kasi to, iniinom, drinks. So, kailangan meron talagang airtight, okay? And nakipag-ugnayan na din naman ako kay seller and naiintindihan naman niya yung concern ko. Okay, so mas maganda rin na mag-chat muna kayo kay seller para naman ma-notify din sila na meron tayong concern sa ating products na na-receive or sa items na na-receive natin. So, once na meron na tayo ditong evidence ng video natin, itap lang natin i-upload. And dito, medyo matagal yung pag-upload. So, kailangan medyo malakas yung internet nyo. Tapos, kailangan din natin ipakita yung airway bill ng ating items or products na in-order. So, ito yung pangalan nyo or yung pinaka nasa harap ng parcel natin. So, picturean nyo. Yung sa akin kasi medyo napunit, pero ano ko na lang din kay seller. Sasabihin ko na lang din. So, once na okay na, tap lang natin dito i-submit. Then, maghihintay tayo ng seller review. Tapos, ito yung magiging progress niyan. From seller review, mapupunta sa to ship back, quality check, and refund completed. So, remember mga kabomboms, hindi dahil nag-request tayo ng return refund, ibig sabihin magiging successful to. So, kapag halimbawa na-receive na ni seller to, ang magiging pinaka-investigation nila, kailangan yung items na binalik mo sa kanila ay maayos din gamit yung karton na ginamit nila nung pinadeliver nila yung items sa'yo. So, kapag halimbawa nasira na yung items, pwede ka naman gumamit ng ibang plastic, pero ang mahalaga, maingatan din talaga yung items pabalik sa kanila. Kasi nasa sa kanila din yung decision kung i-refund ba nila yung pera natin. Pero don't worry, iniimbestigahan naman palagi yan ni Lazada if ever na hindi binalik ni seller yung pera natin. Naka-indicate na din dito yung date. Kunwari hindi nakapag-respond si seller sa ganitong date na binigay ni Lazada, ang mangyayari automatically ma-approve na and mapuproceed na sa next process. So, which is yung pupuntahan ka na nga nung courier sa bahay mo para kunin yung products. Okay, so kailangan din i-message din natin si seller. So, ayan makikita nyo si seller ay talaga naman nag-update din and talaga naman nag-message or nag-reach out din sa akin. Syempre, sa may Alaska flagship store kasi ito, okay? So, wala naman akong problema kay Alaska kasi lagi akong umu-order dahil ito yung favorite brand ko ng milk. So, nangyari lang siguro masyadong madaming dala yung courier and medyo napitpit siguro yung box ng Alaska kaya nawala ng airtight. Pero halata naman na bago talaga yung plastic nung mismong Alaska milk natin, okay? So, once na okay na, pupuntahan ka na lang ni courier din sa bahay mo. So, pwede mo i-check yung progress nung iyong return refund under ng return and refund. So, makikita natin dyan kung kailan ba natin ma-receive na yung pera or kung successful ba. So, remember din mga kabombom sa take note. Kailangan maibalik nyo din ng maayos, kumpleto, at walang kulang yung items na na-receive nyo kay seller. Kasi nasa kanila din yung decision kung i-refund nila yung pera. So, hindi pwede yung mandaraya dito, okay? So, hanggang dito na lang video natin for today. Thank you for watching and stay blessed.